leaders. Doon nagkausap din po kami na matagal. Ang pangapat, Sa simbahan, yung isa sir sa brigada, parang nandun siya sa dorm 9B at pinatawag ako ng members ng patrol unit. Naghihintay si Secretary de Lima, tinanong niya sa akin, bakit dito sa brigadan to mabango? Sabi ko, medyo stricto po kasi talaga ako sa disiplina. ang panglima, Hindi ko na ho talaga ma-recall Alam yung ko po iba, as sir. spokesperson, Medyo madalas. madalas ko talaga siya nakakaharap. so alin nga ba talaga yung tama rito? 7 to 8 times o madalas mong Hindi ko na po maibigay ng accurate kung ilan at saka kung kailan. so naalala mo yung mga una yung pagkikita pero yung mga bandang huli hindi mo na maalala? Opo, opo. Okay. In between na nakikita kayo ni Secretary Lima, nagkakaroon pa ba kayo ng ibang pag-uusap? Either personal, through text, or through other people? Through Junel Sanchez po, I believe. Through Junel Sanchez? Yes, sir. So, ibig sabihin, madalas mong textmate si Junel. Opo. So, kailan nagsimula yung pagiging textmate ninyo ni Junel Sanchez? Ang nagpakilala po kasi sa akin kay Secretary de Lima ay si Junel Sanchez. Meron po kasing insidente dyan sa Maximum na ikinagalit sa akin ng Secretary de Lima. Nabanggit po ito ron sa documentary film na pinakita ng Discovery Channel. Meron po ako isang miyembro, Sige Komando, na madalas pinagsisimulan ng gulo dyan sa loob hanggang sa umabot sa point na lumaban siya sa akin, kasama yung mga kakosa ko at napalo. At nakita ng Secretary de Lima yung itsura ng tao. Ang ginawa niya, pinatawag niya yung isa sa akusado at sinabi niya sa opisina Na kung hindi mo ituturo si JB Sebastian, ipakukulong kita ng habang buhay. Sino nagsabi nun? Si Secretary de Lima. So, ibig sabihin, mayroon ng idea na si Secretary de Lima na ikaw nga ang gumawa nun? Opo. Sino sa tingin mo naman nagsabi sa kanya? Dahil po medyo istrikto ako sa pagdidisiplina dyan sa mga kakosa ko. Sa katunayan, kahit po Chinese citizen na pinapipili ko ho kakasuhan kita o papaluin kita. Ako lang ho ang commander dyan na mamamalo ng incheck So kapag nagkakaroon sila ng pagkakataon na may pwedeng magsumbungan, si De Lima man o director man, gagawa talaga sila ng paraan para masira ako. Ang mga guards ba namamalo rin? Sa matagal na panahon, wala naman po ako nabalitaan. Nang bubugbog ko, meron mga insidenteng ganyan. So, ibig sabihin, mas makapangyarihan ka sa mga guards sapagkat ikaw namamalo mismo sa mga kakosa mo, sila hindi nila magawa yon. Ganito po kasi, Your Honor, kapag pumasok ka as miyembro ng isang gang, so parang fraternity na kapag mayroong kang kasalanan, mayroong pong karampatang parusa sa amin. Tuloy ko yung tanong ko kanina tungkol dun sa ka-textmate mo si Junel Sanchez. Yes, Your Pero Honor. si Secretary de Lima, nagkaroon ba ng pagkakataon na magkaroon din kayo ng pag-uusap through text? Never, Your Honor. So, hindi sa kayo personal po niyang telepono, never po. Never. Yung tinanong kanina, hindi mo sinagot ng tahasan kung nagkaroon kayo ng relasyon ni Secretary de Lima? Hindi po. Okay. So malinaw yon. Opo. Okay. So ang relasyon nyo lang basically is between secretary siya o at naging head ng Yes, sir. Bucor at Yes, ikaw Your ay Honor. isang Spokesperson po ng lahat ng inmates, Your Honor. lahat ng inmates. Dito doon sa ipinalabas doon sa Discovery Channel, nakita ko yung ganda ng kubol mo. Yes, Your Honor. Ang description po ng marami po, pang 5-star yung kubol na meron ka. Pinakita sa Discovery Channel. Kung makikita po natin lahat ng existing kubols na nandoon nang hindi pa kita po natin lahat ng existing kubols na nandoon nang hindi pa nagigiba. Pinakasimple po yung sa akin. Ang kwento po dyan, kung pwede kong sabihin, parang White House po ito ng leaders ng Sige Komando. 30 years na po itong nailatag at parang pribileyo ng isang leader ng komando na nahihal. leader ng komando. Pero napansin ko po, medyo malaki yung space. Mas minabuti ko na i-convert into public, magamit o for common use yung lugar. So, anong binisita po ito ni Direktor Pangilinan, nakita niya na feasible yung lugar na paglagyan ng TV station. Kaya inutusan niya po ako na magtayo ng TV station dun sa opisina. Yung kwarto ko po, hindi po kayo maniniwala, ako po ang merong pinakamaliit na kwarto dyan sa Maximum. Kasi laki lang po ng selda ko sa 14. Nonetheless, sinabi mo nga na White House yon doon sa loob ng bilangguan. Masasabi mo ba kailan ba nag-umpisa yon na mayroon ng White House doon sa loob ng... 2009 po ako dumating.
Pero meron po akong ginawang interview kay Monsignor Ulaguer at sinasabi niya nang bago raw ako dumating, mga 15 years to 20 years na existing yung bahay na yun eh. Pinaayos mo na lang. Pintura lang po eh. Pintura lang. Sino nagbigay sa'yo ng pahintulot para ayusin? Ang paraan po ng pagpapaalam para sa pagpapaayos ng mga structure sa loob ng Bilibid, kailangan yung sumulat sa Commander of the Guards o sa Superintendent. Isusulat mo kung bakit mo kailangan magpagawa, isasama mo na rin yung listahan kung ano yung mga materialis na gagamitin at naaprubahan po yan, Your Honor. Sino nag-approve noon? Sa natatandaan ko, si Superintendent Schwarzkopf, Your Honor. Mayroon ka bang ibinigay na inipabor para paboran, para bigyan ng pahintulot yung request mo na yon? Hindi po, wala po, Your Honor. So wala kang ibinigay, wala kang... Basta sumulat ka lang, nagpaalam ka lang, pinayagan ka na. Opo, ganun naman po nakagawian sa Bilibid, Your Honor. Dito sa, binanggit mo nga kanina na mayroon kang naibigay na 10 million pesos Total to 10 million, Your Honor. total. Simula sa umpisa yun hanggang dulo. Yes, Your Honor. Lahat ng binigay mo na yon, ang pag-uusap na yon, pag-uusap kay Secretary de Lima bago mo gawin yung pagbibigay ng 2 million nung umpisa Through Junel Sanchez, Your Honor. through Junel Sanchez. Yes, Your Honor. At lahat ng 10 million na yon galing yon sa droga. Yes, Your Honor. Matuturing mo ba ng sarili mo drug lord doon? Yes, Your Honor. Okay. Maliban kay Secretary de Lima, meron ka pa bang ibang binigyan na opisyal na pera? Maliit lang po, Your Honor. Kumbaga, parang kung tawag namin pang merienda sa mga superintendents po, Your Honor. Mga magkano yung pangmerienda na yan? Sa 20,000 below, Your Honor. So 50,000 yun yung pangmerienda doon sa loob. Yes, Your Honor. Okay. So sino-sino ang mga yon na tumanggap ng pangmerienda na yon? At ilang beses ka nakapagbigay ng pangmerienda? I'm sorry, Your Honor. I cannot divulge in nationwide television, but I'm willing to give list of names kay Department of Justice Secretary. Sinabi ni Arile sa kanyang testimonya sa paragraph 5 ng affidavit, nung kalagitnaan ng Nobyembre taong 2014, sinabi sa akin ni JB na alisin niya sa maximum ang mga balakid sa kanyang negosyo upang masolo niya ang kalakaran ng droga sa loob ng Bilibid. At ang malilikom niyang pera dito ay gagamiting pondo ni Sec. de Lima para sa noong paparating na halalan 2016. So ibig sabihin po nito, ang sinasabi ni Norile, nag-usap kayo personal. Anong masasabi mo po rito? Hindi po totoo yan, Your Honor. Hindi totoo ito. Yes, Your Honor. Pero lumalabas din na sinasabi mo, lahat ng mga nagtestimonya rito, kasama sa grand scheme, yung pagpapaalis nung Bilibid 19. I'm sorry, sir. Isang kasama sila sa isang scheme para alisin sila para masolo mo yung droga doon sa loob. Yun lahat ang testimonya, lahat ng mapumunta rito. Yes, Your Honor. Base po sa testimonya nila. Base sa lahat ng nagsasabi, yun ang dahilan. At tunay nga na ikaw nga yung naiwan doon. Ayun po Pero ang sinabi sinasabi mo nila. dito sa testimonya mo, mukhang nagulat ka nga at na medyo masama quote-unquote yung loob mo nung kausapin ka ni Jonel. Dahil lumalabas na pinaalis nga sila, pero ikaw naman yung gagamitin na mag-isa. Yes, Your Honor. Pero bakit ka... Yes, Your Honor. Pero bakit sasama yung loob mo kung sakasakali, samantalang masusolo mo nga yung drug trade doon sa loob? Your Honor, katulad po nung nabanggit ko sa sinumpaang salaysay ko, magmula ho nung raid, o after the raid ng NBI, dyan na ho nagsimula yung napakalaking problema ng pamilya. Hindi ho nakakatuwa sa Bilibid na mapagbintangan kang ikaw ang nagpatapon ng lahat ng drug lord. Wala ho kakausap sa iyo, walang makikipagtransaksyon sa iyo, at laging nanganganib ang buhay mo, pati na ang pamilya mo. Hindi ko alam na unknowingly o na meron akong nakakausap na isang action agent dyan sa loob. Siguro po mas okay kung makausap nyo na lang po ang Director Bukayo o yung Director ng PAOK tungkol dyan. Hindi mo nasabi kung paano mo ginagawa yung proseso. Ano ba yung proseso ng drug trade mo doon sa loob? Almost the same process katulad din po ng mga ginagawa ng lahat ng gang leaders sa loob. Una, i-identify mo kung sino yung mga kakosa mo na buhay pa
or meron pang koneksyon yung kalakal niya ng droga sa labas. And then kukonek ka doon sa Chinese na nandun din sa teritoryo mo, magma-markup ka ng price, kuha ka ng 1 kilo, patong ka ng 200,000, ipapasa mo rin sa tao mo, and so on and so on. Ganun lang po yung kalakalan dyan. Saan ang gagaling yung droga? Saan yung source? Sa mga Chinese traders po. Sa mga Chinese traders. Paano naman ipinapasok ng mga Chinese traders? Pinapasok ba yon o yung kalakaran ng nagaganap doon sa labas? Yung big bulk o yung mismong negosyo, hindi po nagaganap dyan sa loob. Pero meron din po pumapasok na konti, panggamit, yung iba naman pinambebenta rin pero hindi po ganun karami. Yung binanggit mo kanina, yung 10 million, yun yung galing na personal sa'yo. Tama ba yon? Yes, Your Honor. Lahat ng mga nag-testify dito, nagsasabi na pinamit mo sila, miniting mo sila, at binigyan mo sila ng kota, at lahat sila nagsasabi na nagbigay sila ng pera sa'yo para kay Secretary De Lima. Saan napunta yon? Your Honor, hindi po totoo yung sinasabi nila. So ibig sabihin, isa man sa kanila, wala nagsasabi ng totoo na nagbigay sila ng pera sa'yo? Yes, Your Honor. Wala ring katotohanan yung sinasabi nila na nag-meeting kayo, kasama sila lahat at binigyan mo sila ng kota? Yes, Your Honor. Hindi po totoo yan. Mukhang tangi ikaw lang yung nagsasabi. Lahat nung iba yung testimonya, samantalang ikaw lang yung naiiba sa kanila. Yes, nakikita ko po. Nagkaroon ba ng pagkakataon na kausapin ka personal ni Secretary De Lima para ibigay sa kanya o bigyan siya ng payola? Personal po ako nag-abot sa kanya isang beses ng 2 million pesos po. Prior po sa pag-uusap namin ni Junel na pupunta sa sekretary, akala ko po pupunta si Junel noon at sa kanya ko iaabot. Pero nung insidente po tungkol doon sa Granada, sinabi ko, ma'am, may pera dito, abot ko pa kay Junel. Hindi na, iwan mo na lang dyan, wala si Junel. Pero prior to that, doon sa 7 o 8 beses nakita kayo personal ni Secretary De Lima, nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na discuss ito? Hindi po. So lumalabas, basta na lang inabot mo kay Secretary De Lima at sinabi sa'yo, iwan mo na lang dyan. Hindi po. Yung first 2 million po na ibinigay ko kay Junel Sanchez, but before that, siya nagbigay na instruction na total, ikaw ang naiwan dyan, tulungan mo si Secretary De Lima sa fundraising dun sa gagawin na eleksyon sa susunod. Tapos nung ibinigay mo yung 2 million, kanino? Kay Junel po, yung first 2 million. Para yon kay Secretary De Lima. Yes, Your Honor. Paano mo nalaman na nakarating kay Secretary De Lima yon? Isang araw bago magpasko, tumawag po sa akin si Junel na naka-loudspeaker. Sabi niya, pare, may kausap sa'yo. O yun, napusesan ko si Secretary. Tapos sabi niya, JB, Merry Christmas, kamusta? Ma'am, natanggap niyo po ba yung regalo ko? Yes, JB, Merry Christmas. Yun po. Sa paragraph 31 ng yung salaysay, sinabi mo dito, takasan niya ring ipinagyayabang sa amin mga kakosa, referring to Kulangko, sa maximum na malakas siya kay Secretary De Lima dahil kapartido niya sa Liberal Party ang kanyang girlfriend na si Nova Parohinog, na isang vice mayor at ang tatay nito na si Mayor Parohinog ng Usami City. Anong relasyon nito dito sa sinasalaysay mo tungkol sa droga? Pinapatunayan ko lang po dyan at pinagtitibay na yung sinasabi ko na si Herbert Kulangko ang tunay na siya talagang maimpluwensya sa NBP. Sa totoo lang yung mga detalye mo, hindi ganon ka-consistent. Pero pare-pareho yung sinasabi mo na may perang natatanggap si De Lima, Secretary De Lima sa'yo para sa kanyang campaign fund. Tama ba? Yes, Your Honor. Sa lahat ng mga pagkakataon, 7 to 8 times na nagkikita kayo ni Secretary De Lima, wala ba doon si Mr. Ronnie Dayan? Hindi ko po kilala si Mr. Ronnie Dayan, Your Honor. Mukhang nakapagtataka lang sapagkat sa lahat ng mga nagtestimonya dito at lahat ng mga tao kilala na si Ronnie Dayan. Tangi ikaw lang atang hindi nakakilala sa kanya. Si Junel Sanchez lang po talaga ang kilala ko, Your Honor. So hindi kayo nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ka ng transaksyon o pag-uusap with Ronnie Dayan? Never, Your Honor. That's all, Your Honor. Congressman Salo. So now, we begin with yung interpellation. Yung ginawa po natin, we just ask 3 members who can really study
yung affidavit and ask, they are all lawyers.